vlogger sa Southern Leyte. Coming na. The number one vlogger sa Leyte. Shout out din diha. Dapat ang isang pagkaul. Tara! Paring Katoliko na madalas bumisita sa dalawang nag-aaway na barangay. Iminungkahi sa magkatunggaling barangay na magpagsamahin ang dalawang komunidad at magtatag ng mas malaking simbahan. Nagkagulo kung saan itinayo ang nasabing simbahan ng maglaon. Isang pag-ariglo ang ginawa sa pamagitan ng pahiwatig ng pare na ang simbahan ay itatayo hindi sa alinman sa dalawang barangay, kundi itatayo sa gitna ng dalawang barangay. Noong taon 1857, ang simbahang Romano-Katoliko ay itinayo sa arkitektura ng Baroque sa pamagitan ng salitang paggawa. Bilang karagdagan sa pagtayo ng simbahan, ang isang kalye ay itinayo diretso mula sa mismong portal ng simbahan na humahantong sa baybayin patungong sa silangan upang magsilbing linya ng demarkasyon sa pagitan ng dalawang magkatunggaling barangay. Sa dulo ng linyang naghati, isang tore ng bantay ang itinayo. Ito ay taong 1862, gaya ng nakasulat sa mga dingding ng nasabing tore. Ang bayan ng Malitbog ay muling inayos sa ilalim ng mga probisyon ng Batas Maura ng 1893. Ang mga limitasyon ng teritoryo ay sumasaklaw sa 19 kilometro na umabot sa Hilaga at 17 kilometro sa timog ng poblasyon kabilang ng ang isla ng Limasawa. Noong 1897, isang palapag na gusali sa estilong Buruki ang itinayo sa kaliwang bahagi ng linya ng demarcation sa nakatumbas din ng layo mula sa simbahang Katoliko at sa bantayan ng nasabing gusali ay pinanawlang pwesto ng pamahalaang sibil noong panahon ng rehimeng Espanyol. Noong 1988, ang estatwa kasama ang iba pang artifact ng simbahan ay ninakaw mula sa parokya. Sinabi ni Salang na ang pagbabalik ng imahe ay kasabay ng pagdiriwang ng simbahan ng 500 taon ng Krisyanismo sa Pilipinas. Ang diocese ay naghahanda para sa quintennial celebration sa Marso 31, 2021 upang gunitain ang unang Easter Mass na naganap sa Limasawa Island. Inatasan nito ang paglikha ng isang Santo Niño imahe na iniluklok sa Limasawa Island upang ipaalala sa mga pilgrims at koneksyon nito sa imahe ng Cebu o sa Cebu. Ang nawalang imahe gaya ng hiniling ni Diocesan ng Maasin ay ibinalik sa isang atelier para i-restoration bago ito ibabalik sa Malitbog sa oras ng pagdiriwang ng pista ng bayan sa Enero 15.